Magandang araw mga bata, ang tatalakayin natin ngayon sa Filipino 3, Quarter 4, Week 4, Day 1 ay tungkol sa denotasyon at pagsusuri ng kwentong pambata. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Narito ang mga pamantayan sa ating aralin ngayon. Pamantayan pang nilalaman, pamantayan sa pagganap, mga kasanayang pampagkatuto, mga layunin. Panimulang gawain. Masayang araw mga bata, masaya ako at muli na naman tayong nagkita. Para sa ating balik-aral, panuto, basahin ang pangungusap mula sa mga kilalang tema ng kwentong pambata. Tukuyin ang denotasyon o ang literal na kahulugan ng salitang may salungguhit. Number 1. Dinalhan ni Maria ng bulaklak ang kanyang lola sa kabilang baryo. Ang may salungguhit, bulaklak. A. Isang bahagi ng halaman na makulay at mabango. O B. Isang babaeng maganda at bata pa. Sagot, letter A. Number 2. Natakot ang mga daga nang makita ang malaking pusa sa kusina. A. Isang traidor na kaibigan. B. Isang uri ng hayop na may 4 na paa at nagminyaw. Ang sagot, letter B. Pangatlo, ang pagong ay dahan-dahang naglakad patungo sa finish line. A. Isang taong napakabagal kumilos. B. Isang reptilya na may matigas na shell sa likod. Ang sagot, letter B. Para sa pagganyak, tingnan ang mga larawan sa ibaba. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Pag-aaralan natin ngayon ang denotasyon, kwentong pambata, nagsasalaysay sa teksto, pagsulat ng maikling talata at pagbasa ng may tatas. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Denotasyon. Ang denotasyon ay ang malinaw at literal na kahulugan ng isang salita. Basahin ang mga sumusunod na salita. Pabrika, goma, tuktok, imbakan, turbina, kadena. Ulitin nga natin. Pabrika, goma, tuktok, imbakan, turbina, kadena. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Para sa ating group reading activity, basahin ang buod ng salita ng kwentong paghahanap sa araw. Sa isang nayon na malapit sa isang malaking pabrika, may isang batang babae na nagngangalang Shrey Fogg. Dati ay masaya ang kanilang lugar, ngunit unti-unti itong nagbago. Ang makapal at maitim na usok mula sa mga chimenea ng pabrika ay nagsimulang bumalot sa langit. Dahil sa usok na ito, ang araw ay hindi na makasilip. Ang paligid ay naging laging madilim, malamig at ang mga halaman ay nagsimulang malanta. Ang mga tao sa nayon ay naging malungkot at puno ng kaba. Si Shrey Fogg ay hindi pumayag na ganito na lamang ang kanilang buhay. Nagpunta siya sa kapitan ng nayon at matapang na nagsabi, "Nais ko pong maglakbay at hanapin ang araw. Gusto kong malaman kung bakit hindi na ito lumiliwanag sa atin." Ang kapitan ay nag-alala, masyadong mapanganib ang labas. Shrey Fogg. Ang sagot ng kapitan, "Baka mawala ka sa dilim o mapahamak sa iyong paglalakbay." Ngunit hindi nagpatinag ang bata. Naniwala siyang may paraan pa upang may balik ang liwanag. Upang maisakatuparan ang kanyang balak, nagpunta Shrey Fogg sa isang imbakan ng mga lumang gamit. Doon, kumuha siya ng mga kadena, mga gulong na goma, at mga lumang pyesa ng makina. Buong sipag niyang binuo ang isang espesyal na sasakyang panghimpapawid na may malaking turbina upang makalipad siya ng mataas, lampas sa mga usok ng pabrika.
Naging matagumpay si Srapov sa kanyang pag-alis. Sa tulong ng kanyang gawaing makina, unti-unti siyang umakyat sa tuktok ng ulap hanggang sa makita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nasisilayan. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Saan nakatira si Srapov? Siya ay nakatira sa isang nayon na malapit sa isang malaki at mausok na pabrika. Ano ang nangyari sa araw malapit sa pabrika? Ang araw ay tila nagtatago o hindi na sumisikat ng maayos. Dahil dito ang paligid ay naging madilim, malungkot at unting nawawala ang init na kailangan ng mga tao. Ano ang sinabi ni Srapov sa kapitan ng nayon? Dahil sa kanyang pag-alala, sinabi niya sa kapitan na nais niyang maglakbay at hanapin ng araw upang malaman kung bakit hindi na ito lumiliwanag sa kanilang nayon. Ano naman naging sagot ng kapitan? Nung una, ang kapitan ay nag-aalinlangan. Sinabi niya na mapanganib ang balak ni Srapov at baka mapahamak lamang siya sa kanyang paglalakbay. Anong ginawa ni Srapov upang maisakatuparan ng kanyang balak? Hindi siya sumuko. Ginamit niya ang kanyang talino at gumawa siya ng mga kagamitan tulad ng kanyang sasakyang panghimpapawid na gawa sa mga lumang materyales at naghanda sa kanyang sarili para sa mahabang paglalakbay. Naging matagumpay ba siya? Sa unang bahagi ng kwento, oo, dahil nagawa niyang simulan ang kanyang paglalakbay at makaalis sa kanilang nayon upang hanapin ang katotohanan sa kabila ng takot ng ibang tao. Sa iyong palagay, ano kayang dahilan kung bakit hindi na lumiliwanag ang araw sa pabrika? Maaaring dahil sa maitim na usok na nanggagaling sa pabrika na umaharang sa liwanag ng araw o kaya naman ay dahil sa polusyon na sumisira sa ating kalikasan. Sino kaya ang tagapagsalaysay ng kwento? Ang tamang sagot dito ay ang letter C. Hindi karakter sa kwento. Ang kwento ay sinasalaysay ng isang third-person narrator na nagmamasid sa lahat ng kilos na bida at ng mga tao sa nayon. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Paghahanap sa araw. Ang tauhan, Srapov, isang batang inventor, at ang kapitan ng nayon. Tagpuan, isang madilim at mausok na nayon malapit sa isang malaking pabrika. Suliranin, nawawala ang liwanag at hindi dahi, at init dahil naharangan ng makapal na usok ang araw. Mga pangyayari, nag-aalala ang mga tao dahil nalalanta ang mga halaman. Number 2, nagpaalam si Srapov sa kapitan sa nahahanapin niya ang araw kahit mapanganib ito. Number 3, pumunta siya sa imbakan at kumuha ng goma, kadena at turbina. Number 4, binuo niya ang isang sasakyang panghimpapawid upang makalipad ng mataas. Ang wakas, para sa page 1 to 5, matagumpay na nakalipad si Srapov lampas sa usok at muling nakita ang liwanag ng araw sa tuktok ng mga ulap. Ang aral, ang lakas ng loob at talino ay susi sa paglutas ng mga problema sa kalikasan. Paglalahat at paglalapat. Ang denotasyon ay ang malinaw at literal na kahulugan ng isang salita. Magandang araw mga bata, pagtataya ng natutuhan. Itanong sa klase kung ano sa tingin nila ang dahilan kung bakit hindi lumiliwanag ang araw sa pabrika. Sumulat kayo ng sagot na kung saan makabubuo ng 3 hanggang 5 pangungusap para makabuo ng isang talata. Sa inyong sagot, kailangan tandaan na ang isang pangungusap ay dapat na nasa tambalang anyo.
ang isang halimbawa, ang usok sa pabrika. Sa tingin ko, hindi lumiliwanag ang araw dahil sa makapal na usok na inilalabas ng malaking pabrika. Ang usok na ito ay humaharang sa langit, kaya hindi na makasilip ang sikat ng araw sa ating nayon. Ang mga makina ay patuloy na nagtatrabaho at ang maitim na usok ay unti-unting lumalason sa ating hangin. Dahil dito, kailangan maghanap ng solusyon upang maibalik ang dating liwanag at ganda ng kalikasan. Tandaan, kinakailangan na ito ay nasa anyo ng talata. Laging ipasok ang unahang salita at kinakailangan ito ay nasa malaking titik. Huwag kalilimutan ang margin sa magkabilang gilid. Mahusay mga bata, natapos ninyo ang ating aralin sa Filipino. Hanggang sa muli!